Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang kabataang magkasintahan na sina Tinan at Ana na unti-unting nagiging mas malapit sa isa't isa. Kasama nila ang matalik na kaibigan ni Tinan na si Julio at ang kasintahan nito na si Cecilia. Sina Ana at Cecilia ay naghahanda ng umalis patungong Italia. Hiningi ni Tinan kay Ana na mangakong hindi siya matutulog sa iisang kama kasama ang ibang lalaki habang nasa Italia at bilang kapalit, nangako rin siyang magiging tapat sa kanya. Sa kalaunan, sabay-sabay silang nagtungo sa paliparan upang magpaalam sa isa't isa. Galing si Tinan sa isang mayamang pamilya. Samantalang si Julio ay mula sa isang mas simpleng pamumuhay. Sa kabila ng pagkakaibang ito sa antas ng buhay, mananatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan. Habang wala ang kanilang mga kasintahan, sinulit nila ang oras sa paglalakwatsa at pagkukwentuhan. Sa mga sumunod na araw, dumalo sila sa kasal ng kapatid ni Tinan, kung saan nila nakilala si Lucia, isang babaeng kaakit-akit at misteryosa. Nagkaroon sila ng magaan at mapaglarong usapan at sa gitna ng kanilang kwentuhan, naungkat ni Lucia ang isang alaala ng kanyang kabataan na may kinalaman kay Tinan. Sa gitna ng usapan, napag-alaman nilang si Lucia ay asawa pala ng pinsan ni Tinan, si Heinz. Ngunit sa kabila ng revelasyong ito, nagpatuloy ang mapangakit na pakikitungo ni Tinan at Julio kay Lucia. Ibinahagi ni Lucia na magbabakasyon siya sa Sem Beach, kaya nagsinungaling si Tinan at nag-imbento ng isang beach na tinawag nilang Heaven's Mouth. Isang tahimik at lihim na lugar na sa totoo'y hindi naman talaga umiral. Ginawa nila ito para lamang mapabilib si Lucia. Inimbitahan nila siya, ngunit magalang itong tumanggi at naghiwa-hiwalay sila. Kinagabihan, tumanggap si Lucia ng isang nakapanlulumong tawag mula sa kanyang asawa na umiiyak habang inaamin na siya'y nalasing at nagkamali ng babae. Humingi ito ng taus-pusong tawad. Bigo at emosyonal, ibinaba ni Lucia ang tawag. Kinabukasan, kinausap ni Lucia si Tinan at nagtanong kung maaari pa siyang sumama sa kanila sa sinasabing beach. Pumayag si Tinan at ibinigay ni Lucia ang kanyang address. Si Tinan naman ay agad na kumonsulta kay Julio ukol sa plano at humingi rin sila ng tulong mula sa kanilang kaibigan na si Saba upang makahanap ng isang tahimik at hindi mataong dalampasigan. Sa kanilang paglalakbay kasama si Lucia na walang kaalam-alam na imbento lamang ang Heaven's Mouth, nagsimula silang magbahaginan ng mga personal na kwento, mga karanasan sa pag-ibig at mga usaping may kinalaman sa palakpakan. Sa gabing yon, nag-check-in sila sa isang hotel. Doon, nagbukas ng damdamin si Lucia. Ipinahihiwatig na baka raw naakit sa ibang lalaki ang kanilang mga kasintahan, kaya sila nagpunta sa Italia. Ngunit nanatiling kalmado sina Tinan at Julio. Matatag ang tiwala nila sa katapatan ng kanilang mga nobya. Napunta ang usapan sa buhay pag-ibig ni Lucia, particular na kay Jane. Tumahimik si Lucia sapagkat kakaalaman lamang niya na pinagtaksilan siya ni Jane, bagay na labis niyang ikinabigla at dinamdam. Nang bumalik si Lucia sa kanyang kwarto kinagabihan, palihim na sumilip sina Tinan at Julio. Inaasahan nilang baka nagbibihis si Lucia. Ngunit sa halip, nadatnan nila itong umiiyak ng tahimik. Kinabukasan, nagbalik sila sa dalampasigan at hinarap ni Lucia ang dalawa tungkol sa paninilip nila noong gabing nagdaan. Sa kalagitnaan ng usapan, tinanong nila si Lucia tungkol sa kanyang nakaraan sa pag-ibig. Ibinunyag niya na may dati siyang nobyong naging malapit at malalim ang ugnayan nila. Ang una niyang tunay na minahal. Ipinangarap nilang bumuo ng pamilya, ngunit isang trahedya ang nangyari. Nawala ang lalaki sa isang aksidente. Dahil dito, kalaunan ay pinili na lamang ni Lucia na pakasalan si Hall. Sa paglalakbay, nagbukas si Lucia kay Tinan tungkol sa pisikal na ugnayan nito sa nobya na nauwi sa isang tapat at masinsinang usapan tungkol sa pagpapalakpakan. Kinagabihan, habang nasa hotel, tumawag si Lucia kay Hall at nag-iwan ng voicemail. Sa kanyang mensahe, matatag niyang sinabi ang desisyon niyang iwan ito ng tuluyan at hindi na kailanman babalik. Matapos ang tawag, bumalik si Lucia sa kanyang kwarto at muling nadala ng emosyon. Ilang sandali ang lumipas, dumalaw si Julio sa kwarto ni Lucia para humiram ng shampoo. Nakabalot lang siya ng tuwalya at sa isang mapangahas na hakbang, tinanong ni Lucia kung maaari niyang alisin iyon. Sumunod si Julio at nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila. Hindi inaasahan ni Tinan na masaksihan ang pangyayari at agad itong nakaramdam ng selos. Kinagabihan, ikinuwento ni Julio kay Tinan ang nangyari. Dahilan para ito'y masaktan ng labis. Di naglaon, hinarap ni Tinan si Julio. Pinilit siyang sabihin ang buong katotohanan. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at sa huli, nagpasya si Tinan na wakasan ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, muling nagtungo ang tatlo sa dalampasigan. Napansin ni Lucia ang tensyon sa pagitan nina Tinan at Julio. Naramdaman niyang si Julio ay nagsiselos sa naging ugnayan niya kay Tinan. Habang nakaupo si Julio sa likod ng sasakyan, ginamit ni Lucia ang pagkakataon at muli siyang naging mapang-akit. Nakipagpalakpakan kay Julio sa loob mismo ng sasakyan. Hindi naging kampante si Tinan. Sa bandang huli, ipinahinto niya ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng kanilang palakpakan, nilapitan ni Lucia si Tinan at tinanong kung ano
Talaga ang pinagmulan ng alitan nilang dalawa. Naniniwala siyang pareho silang may gusto sa kanya at dinala siya sa biyahe dahil sa layuning iyon. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Tinan na minsan na siyang nagkaroon ng palakpakan sa kasintahan ni Julio. Nagingit-ngit si Julio sa revelasyong ito at muling nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sa pagkakataong ito, ipinahinto ni Julio ang sasakyan at sinabihang bumaba si Tinan habang nakatingin si Lucia sa kaguluhan sa pagitan ng dating magkaibigan. Nagalit si Lucia at nagpa siya ng umalis, dala ang kanyang mga gamit. Sinabi ni Tinan na pantay-pantay silang lahat dahil lahat sila ay naging malapit sa mga kasintahan ng isa't isa. Sa sagot, humingi ng paumanhin si Tinan at magkasama silang lumapit kay Lucia upang pakiusapan siyang bumalik sa sasakyan. Pagbalik ni Lucia sa loob ng kotse, naglatag siya ng mga kondisyon. Wala nang away o selosan kung nais. Pa rin nilang ipagpatuloy ang palakpakan sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi sigurado si Julio kung kailan sila makararating sa beach, kaya't nagpatuloy sila sa pagmamaneho sa dilim kahit hindi tiyak ang patutunguhan. Maya-maya lumiko si Julio sa isang hindi sementadong daan at makalipas ang ilang sandali, na-stuck ang sasakyan sa buhangin. Wala na silang nagawa kundi magpalipas ng gabi sa loob ng kotse. Kinabukasan, pagising ni Lucia, napansin niyang nasa isang dalampasigan na sila. Agad nagtayo ng kampo sina Tinan at Julio, habang si Lucia naman ay nagre-relax at nagpaaraw. Maya-maya, dumating ang isang mangingisda kasama ang kanyang pamilya at masaya nilang pinakain at pinagsaluhan ang kanilang inihandang pagkain. Iminungkahi ng mangingisda na ipasyal sila sa mga beach sa paligid at masigla silang pumayag. Kinabukasan, sumama sila sa pamilya ng mangingisda. Patungo sa isang dalampasigang, ang tawag ay Heaven's Mouth. Kapareho ng pangalan ng beach na inimbento lamang nina, Tinan at Julio. Napatawa ang dalawa sa kakaibang pagkakaton at masaya silang nagkasayahan. Ngunit pagbalik nila sa gabi, dinatnan nilang winasak ng mga baboy ang kanilang kampo. Dahil wala nang masisilungan, nagdesisyon silang magpalipas ng gabi sa kalapit na baryo. Kasama ang pamilya ng mangingisda, muling tumawag si Lucia sa kanyang asawa. Alam na nito ang kataksilan ni Jane noon at ngayon. Nagpaalam si Lucia ng tuluyan, ibinaba ang tawag at napaiyak ng husto. Nagsimulang mag-inuman ng tatlo hanggang sa sila'y malasing ng husto. Sa gitna ng kalasingan, inamin ni Tinan na ilang beses siyang nakipag-ugnayan sa nobya ni Julio. Sunod namang nagbunyag si Julio na naging malapit rin siya kay Ana, ang nobya ni Tinan. At habang lasing pa rin, biniro pa niya si Tinan na pati raw ina nito ay nakarelasyon niya na nagsilbing paliwanag sa pamagat ng pelikula. Sa kabila ng mga revelasyon, tinanggap nila ito ng magaang at pinatugtog ni Lucia ang isang kanta na nag-udyok ng masayang pagsasayaw. Di nagtagal, pumasok silang tatlo sa isang silid kung saan tinukso ni Lucia ang dalawa at nagkaroon sila ng isang masidhing palakpakan ng tatluhan. Sa gitna ng kanilang pagpapalakpakan, naghalikan sina Tinan at Julio. Kinabukasan, habang hinaharap pa ni Tinan ang bigat ng nangyari, lumabas siya at nagsuka. Samantala, nilapitan ni Julio si Lucia at sinabing kailangan na nilang umuwi. Kailangan niyang isauli ang kotse ng kanyang kapatid. Paalala naman ni Tinan, mag-aalala na ang kanyang mga magulang dahil umalis silang hindi nagsasabi. Ipinagtapat ni Lucia na ayos lang kung gusto nilang umalis, pero piling niyang manatili pa ng ilang araw upang maglibot at magpakasaya sa mga dalampasigan. Kaya't nag-impake sina Tinan at Julio at naglakbay pabalik, habang si Lucia ay naligo sa dagat ng mag-isa, malaya at payapa. Pagbalik mula sa Italia, nakipaghiwalay ang kanilang mga kasintahan kina Tinan at Julio. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumayo ang dalawa sa isa't isa. Ngunit makalipas ang halos isang taon, nagkita sila ng di inaasahan at nagdesisyong magkumustahan sa isang kafe habang nag-uusap tungkol sa kanilang buhay. Habang nagkakape, tinanong ni Tinan si Julio kung may balita ito kay Lucia. Umiling si Julio at sinabing wala siyang narinig. Tahimik na inamin ni Tinan na si Lucia ay pumanaw na may malubha pala itong sakit at hindi na ito nagpagamot o nagpaalam kahit kanino. Kaya pala pinili niyang manatili sa dalampasigan upang masulit ang kanyang huling mga sandali sa kapayapaan. Makalipas ang halos isang buwan mula sa kanilang biyahe, naghiwalay na rin ng landas sina Tinan at Julio dahil sa trabaho. Hindi na muling nagtagpo ang kanilang mga landas.